And hello at kamusta? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupit TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. If bago ka pa lang sa channel na to, please, libre lang po mag-subscribe. Pero setting that aside, no, pag-usapan natin ngayon, paano kaya mag-drawing o paano mag-graph ng parabola sa Cartesian plane kung meron tayong mga given tulad ng babanggitin ko. Meron daw tayo kunwaring vertex na kung saan makikita ang vertex daw sa negative 2, 5. Ang kanyang orientation or direction of opening ay sa left. And ang kanyang A ay 3. So, huwag na nating patagilin to. Una, hanapin natin yung vertex. Yung vertex niya po ay nasa negative 2, 5. Negative 2, 5. So, negative 2, 5 is nandito sa x-axis, so negative 1, negative 2, and then paakyat 5 units daw. Okay, so dito yan sa point na to. So paisabi nyo lang sa comment section kung mali yung pwesto ng center ko. So negative 2, 5. Okay, then kulayan natin. So meron po tayong mga naunang video regarding sa parabola, no? So para po mas maintindihan nyo po ang ating discussion, I recommend na i-post nyo muna to and then mag-open ka ng bagong tab and then panoorin mo muna yung mga naunang video, no? Yan. Para naman po makasabay tayo sa ating discussion ngayon. Now, so na-locate na natin yung vertex niya, nasa negative 2, 5 daw. Okay, ang susunod natin gagawin ay wag muna nating pansinin yung left. Or, ayan na rin pala. Ano ba talaga, sir? So, ito, left muna. So, left. Then, meron tayong A na 3. Ibig pong sabihin, yung 3 na to, ito yung distance from our vertex papunta sa focus. Ibig sabihin, so, bilang tayo ng 3 units to the left. Ibig sabihin po yung orientation ay left. And then, focus niya ay makikita 3 units from the vertex. So, let's have this. So, bilang ako ng 3 units. So, sana makita, no? So, 1, 2, 3. So, dito siya sa point na ito. Yan. So, at this point, malalaman na natin agad kung ano yung focus. Pero bago yun, maglagay muna tayo ng circle para mas malocate talaga natin siya. Circle. Okay. Yan. And then, copy ko muna para malocate natin yung focus. Ito yung focus niya. So, by just observing, malalaman na natin na ang focus niya ay matatagpuan natin sa coordinates niya po ay negative 5, negative 5, 5. So, meaning, dito pa lang, meron na tayong may isasagot sa ating focus. So, negative 5, 5. O, diba? Nag-drawing ka lang, hindi man tayo nag-solve, diba? Nandun na yung focus niya. Now, next, alamin natin yung latus rectum. Take note yung latus rectum po sa ating mga previous videos. Si latus rectum po ay yung 4a sa ating formula. So, 4a, ibig sabihin yan, 4 times a. So, 4 times a, we must simplify this. You have 4 times, our a is 3. O, ano sagot dyan? So, 4 times 3 is 12. Therefore, yung latus rectum niya raw ay 12. So, ano yung latus rectum? Yan po yung extents ng ating parabola, no? Yan, so, tingnan natin dito. So, 12, ibig sabihin po ng 12, kailangan pa natin kalahatiin yan para makuha natin yung 2a. So, mamaya malalaman natin kung bakit kailangan kalahatiin. So, ang ilalagay ko muna po dito ay 6 units paakyat. So, we have 1, 2, 3, 4, and 5, and 6. So, assuming nandito banda na yung 11, no? Yan. So, kung ano po yung ginamit natin na length dyan, ito po yung 2a. And then, para maging 4a siya, kailangan kopyahin ko siya dito naman sa baba. Okay. Dito sa part na baba. Ayan. So, dyan po makikita natin 6 units din siya from the focus. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, maglaland siya sa negative 1. So, ayan na po ngayon ang ating buong latus rectum. So, kung bibilangin po natin, we have from negative 1. So, magbibilang tayo ng simula dito sa x-axis. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then may 2 units pa tayo dito, 11, 12. So, yun po yung ating latus rectum na 12. Yan. So, kung bibilang tayo ng kalahati lang, syempre, ang kalahati ng 12 ay 6. Okay? So, kapag ganyan, na-locate na natin, ang susunod na gagawin is we're going to draw a smooth arc. Okay?
So, sa personal, syempre, pag nag-drawing ka, gumagamit kasi ako ng AutoCAD. That's why medyo madali lang siyang gawin. Pero, hindi naman po kailangan maging perfect kapag ginraft po natin yan. So, pwede nyo namang i-sketch. So, we must start dito sa kabilang dulo ng ating latus rectum. Papunta dito sa, dadaan sa vertex, no? And then, dadaan siya ulit dito sa kabilang dulo naman ng latus rectum. And then, enter. At, ayan na po ang ating tinatawag na parabola. Ito pong curve na to. Yan. Yung curve po na yan, yung parabola natin. Okay? Now, meron pa tayong mga kailangan hanapin dito, yung directrix. Okay. Si directrix po ay makikita natin kung tayo ay bibilang ng A units to the opposite side, no? Sa kanan naman. So, gawin natin yun, bilang tayo ng 3. Or, I'll just copy this, kasi yun lang din naman yung haba na makukuha natin. Okay? So, para sa directrix, bilang tayong 3. So, we have 1, 2, 3. So, theoretically, stop siya sa positive 1. Okay? Okay, dyan. So, sa point na yan, dyan po natin ilalagay yung ating directrix. So, yung directrix po ay isang straight line. So, ito po ang ating directrix. Yan. So, nandiyan na ang ating directrix. Now, titignan po natin, nakatapat po siya sa 1. So, ibig sabihin, our directrix will be like this. Yan, mag-subscribe na raw kayo. Okay. Ang ating directrix ay makikita nyo nakatapat siya sa x is equal to 1. Yan. 'Di ba nakatapat siya? So therefore, ang ating directrix po ay x is equal to 1. So yan yung ilalagay natin dito. Yan. X is equal to 1. Okay. Now, ano naman tong AOS? Ano yan? Ayos? Axis of symmetry po yan. So, yan naman daw po yung axis na kung saan hinahati niya ang ating parabola into 2 equal parts from the word symmetry, no? Symmetrical. So, gamit naman po tayo ng horizontal line para dyan. Okay? So, mapapansin nyo po, pag pinagdugtong natin si focus at si vertex, ayan po yung bumubuo sa ating axis of symmetry. Yan. So, yung meron tayong straight line na pahiga. Okay? So, pansinin po natin saan naman siya nakatapat. So, tapat-tapat lang po to, mga viewers, no? Tapat-tapat lang po yan. Okay? So, ang kanya naman pong axis of symmetry, mapapansin nyo po, siya ay nakalocate sa ating, ano po yan? Naka-horizontal po siya, di ba? Horizontal, so, ayan siya. Sa 5. Ngayon, sa 5, pero along the y-axis, no? So, y is equal to 5. Yan. Ito siya, 5. Yan. Na nasa y-axis. Therefore, ang ating pong axis of symmetry naman ay y is equal to positive 5. So, that's how we draw. No? And then, ang huli na lang po natin gagawin ay alamin yung kanyang standard equation. Okay? So, pansinin po natin na siya ay the parabola opens to the left. So, always remember kapag po ang parabola, ang orientation niya po ay to the left. So, yung y po dapat ang naka-square. Okay? Now, palitan natin yung sign. So, yung k natin, yun yung kasama ng y. So, positive 5, therefore, yan ay dapat minus 5. And then, lalagyan na lang natin ng square. Okay, wait lang po. Lalagyan lang natin ng square. Yan. Now, after that, makapansin nyo po, ang susunod natin isusulat, kailangan ay yung kanyang latus rectum, which is 12. Okay? But, pansinin po natin na ang orientation ng parabola natin ay to the left. So, left po. So, kapag left, that indicates, or ibig sabihin na kailangan ang ating latus rectum ay magkaroon ng negative sign sa umpisa, sa simula. So, negative 12. Now, kung positive naman po, or ang orientation naman po ay to the right, hindi na po kailangan lagyan ng negative. Okay? Next, so, susunod natin yung x, and then, pansinin natin yung h. Yung h niya po ay negative 2. So, pinapalitan po natin yung sign, that will become positive 2. At ayan na po ang standard equation ng ating parabola na by orientation, nakikita nyo naman po, siya ay nag-o-open to the left. So, given na siya ay nag-o-open to the left, so we have y minus 5 squared is equal to negative 12 multiplied to the quantity x plus 2. So, yan po ang kanyang standard equation. Okay, so, let us give another example. For example, we have this. So, lipat ko lang po, no?
So, halimbawa yung kanyang orientation naman ay nasa kanan. So, we have 3, 3, 7, and then ang orientation niya ay nasa right. Wherein yung A niya naman ay 2. Okay. So, let us observe kung ano ang magiging itsura ng parabola kapag ganito po ang conditions niya. Ang vertex niya ay nasa 3, 7. Ang orientation niya ay right. Ang kanyang A ay 2. So, automatic po magpapalit din po ang ating focus. Mag-iiba rin ang ating latus rectum. Mag-iiba rin ang ating directrix at ang ating axis of symmetry. Now, pansinin po natin dito. Kailangan kong burahin yung x and y kasi po kailangan po lagi tayong, bago natin masulat yung x and y, kailangan malaman muna natin yung graph ng ating parabola and also yung ating standard equation. So, balik tayo sa step 1. Now, ang step 1 po is hanapin natin yung kanyang vertex. So, ang vertex niya po ay makikita sa 3, 7. So, nasa ng 3, 7? So, tulungan nyo po ako. Sama-sama nating hanapin. Nasa ang 3, 7 dito. So, we have 3. And then, 7 units paakyat. So, dito yon. Okay, dyan sa point na yan. Now, ang orientation niya po ay right. And then, may A units. May 2 units to the right. So, meaning bilang tayo ulit. So, we have from here. Let's count 2 units. So, we have 1 and 2. Okay? So, this is our A. And then, lagyan natin ng open circle para naman sa focus. Na kung saan makikita natin sa part na to. Ayan. Okay? So, sa point na to, malalaman na natin yung coordinates ng focus. We have 5, 7. Okay, 5, 7. So, ang focus natin ay nasa 5, 7. 5, 7. Okay? Next, latus rectum po. Ipalit na natin yung A. So, we have times 2. Therefore, ang latus rectum natin ay 4 times 2, 8. So, i-graph na po natin yan. So, bilang tayo ng kalahati ng 8, that is 4. So, pataas or pababa muna para madali nating malocate. So we have 1, 2, 3, 4. Okay, sa point na to, nandiyan yun. And then, we're just going to copy yung same length papunta naman dun sa taas. Okay. So, ayan na po. So, next step ay mag-drawing na tayo ng ating spiral line na bubuo sa ating parabola. So, discuss lang po natin ulit. Ito po yung 2A and then this is another 2A. Yan. Para magiging 4A. Na kung saan ang 4A natin sa example na to ay 8. Yung latus rectum po natin. So, let's now use spiral line. So, from here, dulo ng latus rectum, dadaan sa vertex. And then, sa kabilang dulo ng latus rectum. Okay. So, nakapag-drawing na tayo ng parabola na ang orientation ay to the right. Now, hanapin natin yung directrix niya. So, para mahanap yung directrix, gamit lang tayo ng same distance. So, we have to copy this. And then, lipat lang siya dito. So, mapapansin nyo po, kung gaano kalayo yung focus sa vertex, ganoon din po kalayo yung directrix sa ating vertex. No? So, mapapansin nyo, yan ay nakatapat kay So, supposedly, dapat nakatapat po yan kay 1. Okay, kay 1 dapat nakatapat. So, ibig sabihin, dahil po ang ating vertex ay nasa 3, 7, so bibilang lang tayo ng 2 units pabalik. So, we have 2 and 1. Okay. Therefore, mapapansin natin dyan na ang kanyang directrix po ay nasa 1 lang din po. Okay. Yan. So, since hindi accurate tong ginagawa natin dahil hindi naman tayo naka-Cartesian plane talaga, so, yan po ang nangyayari. So, lagay lang natin dito. So, I'm going to use this this parabola, tong kaninang ginamit natin na directrix. Okay. Yan. And then, dito siya. Yan. So, to indicate na ang ating directrix ay 1 din po. Yan. And then, ang kanya namang axis of symmetry, yung axis of symmetry niya naman po, ay saan natin makikita. So, dito yan, pag pinagdugtong natin ang kanyang center at saka
ang kanyang vertex at saka kanyang focus. So makikita nyo na siya ay nakatapat sa 7. Therefore, ang kanya naman pong axis of symmetry ay y is equal to 7. Yan. So with that, nakompleto na po natin ang ating directrix ay x is equal to 1. Ang atin pong axis of symmetry, yung straight line na humahati sa parabola into 2 equal parts, siya naman po ay y is equal to 7. And then yung kanyang standard equation, so ito yung main event, no? Paano natin malalaman yung standard equation niya? So let's have, since opens to the right po yan, gagamit tayo ng y, and then minus ang ating k, which is 7. Okay? So, binabaliktad natin yung sign. We reverse the sign of 7. That will become negative 7. And then, maglalagay tayo ulit ng square. Okay? And then, equal. So, napansin nyo po, ang ating orientation ay right. So, there's no need to write, to include negative sign. So, 8 na po mismo ang ating 4a. Multiply to the quantity, x. So, since positive 3 ang ating h, ito yung kasama lagi ng x. So, x minus 3. We must change the sign. So, ayan na po ang ating pangalawang example kung paano po mag-graph ng parabola. Okay. So, remind ko lang po kayo na make sure po sa ating drawing na nakatapat po ang ating directrix sa number 1. Tulad po ng nakikita nyo, pero hindi naman talaga. So, pinapakita ko po sa inyo yung mga posibleng mangyari kapag kayo po ay nag-graph na talaga. Yan. So, supposedly dapat po iuusog natin to. So, i-correct naman natin yan. Huwag kayong maglala. Okay? So, usog lang natin siya ng konti. Ayan. Tapos, sasabay din yung isa. Okay. So, yan talaga yung pangyayari dyan. Okay. So, ang mahalaga lang po ay alam natin yung concept. Okay. Next. So, subukan pa natin mag-graph. So, let's have our third example na masasabi kong ito na yung pinaka mahirap. Hindi. Pati na kayo manood. Okay. Yung pinakamadali na lang, no? Okay. So, yung pinakamadali. So, mag-graph tayo ng parabola na kung saan ang kanyang vertex ay nasa 0, 0. Okay. So, ito po ang pinakamadaling parabola dahil yung vertex niya ay nasa 0, 0. And then, ang kanya daw pong orientation ay upward. Okay. So, palitan natin to upward. And then, ang kanyang A ay 2 din daw po. Ayan. So, vertex niya 0, 0. Orientation niya upward. And then, ang kanyang A ay 2. Okay? So, let's see. So, burahin ko muna po itong mga to. Or rather, ilipat ko na lang sila. Magagamit natin yung mga ano nyan. Kasama nila. Okay? So, let's begin by locating first yung ating vertex. Nasa 0, 0 daw. So, meaning, nandito yan sa gitna. Ayan, nakaprepare na. Very good. Next, ang susunod natin ay orientation niya upward na kung saan we must count 2 units upward. So, let's have a line. Alam ko may line na dito eh. Yan, may line na siya. Okay. So, extend na lang natin siya. 2 units lang daw. Yan. Okay. So, dito pa lang po may idea na tayo kung ano ang ating focus. So, yung focus niya po ay nasa saang pong part ng mundo yan. Okay. So, siya po ay nasa 0, 2. So, bakit kaya napunta sa 0, 2? Ito po yan. Ayan. So, yan. Nasa 0 ang ating x-axis and then 2 yung paakyat. Okay. Now, from there, pwede na po nating malaman yung focus. Ang focus po natin, hindi yan 5, 7. Yan yung kanina. So, ang focus po natin ay nasa 0, 2. Next, ang latus rectum po natin is 4a. So, 4 times 2 again, that is 8. So, ibig pong sabihin yan ay magbibilang tayo ng 4 units sa kanan and then 4 units din po sa kaliwa. Since ang ating orientation po ay to the upward po siya, upward. Okay. Okay, so bilang tayo ng 4 units from our focus. So, 1, 2, 3, and 4. Okay. Then, at the same time, bilang rin tayo ng 4 units naman papunta sa kabila. So, ito rin yun. So, we have 1, 2, 3, and 4. Okay. So, drawing na natin yung parabola. So, from the other end of the latus rectum, papunta sa vertex,
papunta rin dito sa ating kabilang latus rectum. Then enter. Okay? So ito na po ang ating parabola. Yan. Now, alamin natin ang kanyang directrix. So ang directrix niya po ngayon ay bibilang naman tayo ng dalawa pababa. Okay? So I'm just going to copy this. Yung nauna nating line. Para precise, no? Yan. Now, ilolocate natin yung directrix. So, mapapansin nyo po dito ngayon, ang directrix natin ngayon ay hindi vertical. Siya naman po ngayon ay horizontal. Yan. Yan. So, nandito siya. Okay? So, dito mapapansin nyo po, ang label niya ngayon ay magiging Y naman po. Okay? Yan. So, magiging Y. So, pansinin nyo po, saan siya nakatapat sa Y-axis? Nakatapat siya sa negative 2. So, Y is negative 2. Okay? Therefore, ang gagamitin natin sa directrix is Y is equal to negative 2. Y is equal to negative 2. Now, ano yung kanyang axis of symmetry? Yung axis of symmetry niya, kitang-kita nyo naman, nandyan lang din siya naka-align sa ating Y-axis. Okay? So, therefore, dito lang din yan sa point na to. Yan. So, yan na po ang kanyang axis of symmetry. Yung straight line na nagdi-divide sa parabola into two equal parts. So, therefore, ang axis of symmetry natin, makikita nyo siya ay along the y-axis, pero siya ay nakatapat sa x is equal to 0. Yan po ang kanyang axis of symmetry. Now, ang kanyang standard equation, since yan po ay opens upward, ang pagpipilian lang po natin ay x squared. So, x dapat ang naka-squared. But since ang kanyang vertex ay nasan daw? Nasa 0, 0, we have x minus 0. Ang kanyang pong latus rectum ay 8. Yan. And we have, ang kanya naman pong y, so magiging y na po itong nasa kanan. So, y minus 0. Okay? And then, to simplify this further, makikita nyo po na yan pala ay x squared. So, x minus 0 is x squared. Ayan. X minus 0 is x, then x squared. And then, meron tayong y minus 0. So, yan ay magiging y na lang. And then, x squared is equal to 8y. So, ito po ang standard equation ng ating parabola. X squared is equal to 8y. So, napansin nyo, naging simple ang kanyang standard equation kapag ang vertex niya po ay nasa origin. Nasa 0, 0. At dati na rin po siyang nag-graph. So, ang kanyang axis of symmetry is x is equal to 0. So, ito pong denotation na to ay intended po para sa ating axis of symmetry. Yung label po natin yan. Okay? So, yan po ang ating video tutorial para ngayon, para sa araw at sa panahon na ito. So, pwede nyo po itong ulit-ulitin na panoorin hanggang sa inyong maunawaan. So, again, this is Sir Lopet. Maraming salamat. Pwede kang mag-subscribe. Pwede kang mag-share. I-share mo to sa mga classmate mo na bago pa lang sa concept ng parabola. And I hope makakatulong to ng malaki, lalo sa panahon ng pandemic, sa panahon natin ngayon. And again, this is Sir Lopet na lagi nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo maging solusyon at huwag na tayo ang maging problema. Thank you. Maraming salamat. Ingat ka nasan ka man. God bless you. Thank you.